Libo-libong patalastas ang ating napapanood sa telebisyon, nababasa sa dyaryo, sa magazine o maging sa internet. Marami sa mga patalastas na ito ay masasabi nating low budget o high budget na patalastas. Ngunit gaano pa ba natin masasabing epektibo ang isang patalastas? Ngayong araw na ito, ating tuklasin kung ano ba talaga ang layunin ng isang patalastas, paano ba ito nabubuo at paano natin ito gagawin. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang paggawa ng patalastas o anunsyo. Ang mga sumusunod na mahalagang katanungan na dapat nating masagot sa ating aralin ay ang mga sumusunod. Bakit mahalaga mapag-aralan ang paggawa ng anunsyo? Paano masasabing epektibo ang isang patalastas? Paano gumawa ng isang anunsyo? Ngayon ay matutunghayan nyo ang isang patalastas at patapos yung mapanood ay inyong susuriin at sasagutin ang mga sumusunod na katanungan.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ
Ano ang tema o konsepto ng patalastas? Epektibo ba ang patalastas para sa manonood? Ibigay ang mga dahilan kung bakit naging epektibo ang nasabing patalastas. Ang anunsyo o patalastas ay mahalaga sa mga mamimili upang mas makapili sila ng mga produktong kanilang bibilhin at tatangkilikin. Ang mga anunsyo ay isang uri ng patalastas na maaari nating makita sa telebisyon, sa magazine, sa pahayagan o maging sa internet. Ang pangkatang layunin ay ang magbenta o magbigay ng isang bagay sa isang target na madla. May mga uri ng pag-aanunsyo. Isang uri nito ang tinatawag nating brand. Ang brand o tatak ng isang produktong kilala na o matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga mamimili ay matagal nang ginagamit sa pag-aanunsyo dahil madali itong maakit ng atensyon. Ikalawa ay ang testimonial. Binabayaran ng mga kilalang tao tulad ng mga artista, politiko at sikat na manlalaro upang mag-endorso ng isang produkto. Ang ikatlong uri ng pag-aanunsyo naman ay tinatawag nating scary. Ipinakikita dito ang mga negatibong bagay na maaaring mangyari kung hindi tatangkilikin ang produktong ipinakita sa anunsyo. At ang panghuli, ang tinatawag nating bandwagon. Ipinakikita sa anunsyong ito na marami ng taong gumagamit at nagtitiwala sa produktong upang mahikayat ang iba na tangkilikin na rin ang produkto. Ang mga hakbang sa pag-aanunsyo ay: una, bumuo ng konsepto. Pangalawa, alamin ang target ng patalastas. Ikatlo, alamin ang budget ng paggawa ng anunsyo. Pangapat, gumawa ng storyboard. Panghuli, mag-shoot ng patalastas. Ang storyboard ay isang konsepto o script na nakasulat sa isang animasyon o film. Ito ay isang visual na pagpapakita ng mangyayari sa isang panel na isang gagawing pelikula o patalastas na nasa formang comics. Ang storyboard ay kailangang magbigay ng mga sumusunod na impormasyon. Una, anong mga karakter ang kailangang nasa frame at kung paano sila kikilos. Pangalawa, ano ang sasabihin ng mga karakter sa bawat isa o patungkol sa produkto. Ikatlo, gaano katagal ang itatagal o segundo ng isang frame sa mga susunod pang frames. Nasaan ang camera sa tagpo o eksena? Anong shots ang gagamitin? Paano gagalaw ang camera? Bakit kailangan gumawa ng storyboard? Ang paggawa ng storyboard ay makatutulong sa iyo sa pagpaplano ng iyong animasyon sa bawat shot na gagamitin. Maaari kang gumawa ng ilang pagbabago bago ka magsimula sa animasyon o shooting. Maaari mong ibahagi ang iyong storyboard sa iba pang tao upang masuri at mapagbuti ang kalalabasan ng iyong proyekto mula sa ginagawang storyboard. Paano gumawa ng isang storyboard? Kadalasan ang storyboard ay ginuguhit sa pamamagitan ng lapis. Kung di ka marunong gumuhit, maaari kang gumamit ng larawan na maaaring kuha sa iyong camera o larawan sa magazines o maaaring gumamit ng computer sa paggawa ng storyboard. Hindi kailangan maging maganda ang iyong pagguhit. Maaari kang gumuhit ng stick figures o basic shapes at payak na background. Kung gumamit ka ng index card sa iyong storyboard, maaari mong ayusin ang mga ito sa pagpapalit na mabahagi ng kwento ng iyong ginawa. Narito naman ang mga termino na ginagamit sa paggawa ng storyboard at mga camera shots. Storyboard language. Close-up shot. A close range of distance between the camera and the subject. Dissolve. A transition between two shots, where one shot fades away and simultaneously another shot fades in. Fade. A transition from a shot to black where the image gradually becomes darker is a fade out. Or from black where the image gradually becomes brighter is a fade in. High camera angle. A camera angle which looks down on its subject, making it look small, weak, or unimportant. Jump cut. A rapid, jerky transition from one frame to the next, either disrupting the flow of time or movement within a scene or making an abrupt transition from one scene to another. Level camera angle. A camera angle which is even with the subject. It may be used as a neutral shot. Long shot. A long range of distance between the camera and the subject, often providing a border range of the setting. Low camera angle. A camera angle which looks up at its subject. It makes the subject seem important and powerful. Pan. A steady, sweeping movement from one point in a scene to another. POV or point of view shot. A shot which is understood to be seen from the point of view of a character within the scene. Reaction shot.
a shot of someone looking off screen. A reaction shot can be also a shot of someone in a conversation where they are not given a line of dialogue but are just listening to the other person speak. Tilt. Using a camera on a tripod, the camera moves up or down to follow action. Zoom. Use of the camera lens to move closely towards the subject. Ngayon, Ate Suriin ay isang patalastas kung anong uri ng mga shots ang ginamit dito. Close-up shot, bust shot, side shot, close-up, knee shot, wide shot, Anak, kailangan. panning, medium Walang pas- shot. Narito ang mga ilang halimbawa ng storyboard. Ngayon ay matutunghayan nyo ay isang patalastas at patapos nyo mapanood ay inyong susuriin at sasagutin ang mga susunod na katanungan. Diba sinabi ko sa'yo? Ligpit mo yung mga toys mo? Yan tuloy. Kalat-kalat mo kasi. Kung nakinig ka lang sa mga sinabi ko. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Ligpit tayo later, ha? Anumang lutong ng pananalita ni Mami, mas malutong pa rin ang kanyang fried chicken. Yan ang alagang magnolia. Matapos natin matunghayan ang pagtalakay sa paggawa ng anunsyo o patalastas, ngayon naman ay dadako tayo sa pagbibigay ng performance task sa klase. Ang klase ay hatiin sa 5 pangkat. Ang bawat mag-aral ay bibilang ng 1 hanggang 5 upang makabuo ng pangkat. Ang bawat pangkat ay mag-iisip ng isang konsepto at na produktong gagawa nila ng patalastas. Kinakailangan nilang magsumite ng storyboard at ng isang patalastas sa CD bilang isang performance task sa klase.